Mayong hapon sa tanan. Niana sa kita no ato na sang kagayunan sa paghisgot no sab sa iyang nga balaan nga pulong o adlaw karon nga Domingo, October 22. Niana sa kita sa ato ang mabuluhaton o may hapon diay sa akong mga kaigsuunan sa Independent Liberty Baptist Church kay Brad Christopher Milacruces, kay Brad Solomon Bacalanmo, kay Brad Samuel Bacalanmo, o sa tanan akong labi na gyud sa mong Pastor John Michael Saan, o sa tanan akong mga brotherhood nga mga kaubanan, si Brad Edward Molina, si Brad Abs Castro, kisa pa ni mga Brad niya, si Brad, kung naminaw man karon si Brad Lucky, may hapon, o kay Brad Ili, may hapon usab, o kang Brad Mario, kung naminaw karon may hapon usab kanyo dia, og tanan mga brotherhood nga wala na ko na-mention, og mga member sa church nga wala na ko na-mention, mayong hapon kanyo tanan, o ilabi na gyud sa special mention po diay sa mga kaigsunan sa ILBC Baliangaw, may hapon kanyo tanan, o labi na gyud sa mga nagapaminaw ni ato karon nga programa sa kahanginan kaning live streaming, mayong hapon kanyong tanan. As usual, mao lang gyapon kini ato ang tema no nga pagahisgutan karon, orasa the seven major judgment in the Bible. We are now covering the two remaining judgments nga mao kining ikaunom, mao kining the judgment of Satan and his fallen angels. Ang kapito, the judgment of the wicked nations. But before kita mag-aagtuan nga mao nga mga paghukom, ato unang agtuon ang mamalandungan ang kining or hisgutan o katulasan din nato nga mga na tackle nga the judgment of the judgment of the Israel, and kalima mao the judgment of the Gentile nations, which is related kini siya sa ato nga topiko nga ato gong paghisgutan karon nga orasa. Una na to paghisgot ang the judgment of Israel. Ang Israel salvation is also by accepting Jesus Christ as their Messiah and Savior. Sa pareha usab kini kanato, not only because they are a chosen people, but they need Christ as their personal Lord and Savior. Although they are Jewish by heritage, they are Jewish by nationality, but that's not the guarantee that they will going into heaven, kundi kailangan usab sila nga makaangkon sa salvation by grace. Ingon rin sa Romans 9:6, not all Israel are Israel. Kung sa may buti pasabot nini, dili tanan Israel kining gitawag og Israel. Tungod kay gusto sa Dios, in God's perspective, kailangan dili lang kay only nga sila nahimo nga chosen people, but also gusto ni Ginoong gusto sa Dios nga magka-angkon sila sa grasya sa kaluwasan nga ilang angkonon nga si Jesus Christ ilang Messiah as their, and believe them as their God and Savior. Atong mabasa sa 1 John 3:23. 1 John 3:23 nagaingon dinhi. And this is his commandment. So sa God the Father niya, and this is his commandment, that we should believe on the name of his Son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. So, kung kani nga panahon na kung ang mga Israel, tungod aning mga pulunga, nakaangkon sila sa, tungod aning mga nagsangyaw nga mga witnesses or kaning gitawag 144,000, nakaangkon sila sa kaluwasan. Pero dili tanan Israel nga ni-response ani nga mao nga pagsangyaw.
o why we believe also a Bible. Because why we believe a Bible, kung kay sa Bible, nakaangkon kita og kaluwasan, atong nabasa nga si Jesus Christ, atong i-accept as our personal Lord and Savior, makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. And one of the, di lang kana, why we believe the Bible, because the Bible history is written in advance. The story of a Bible is molded by a prophecy. Ang history ko no daw gihulma sa propesya. That's why the Bible is written in advance. O ato kining makita sa yatong unang nga panahon, 500 years ago, before Jesus came on earth, before Jesus was born on earth, 500 years ago, mabasa nato sa Sikaraya 13:8. Sikaraya 13:8. Sikaraya 13:8. Ingon din And it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. This passage refers to the Israelites or the Jewish people. Ingon diri, during the second coming of Christ, ang maluwas, mga kuan ni siya, mga buhi ni sila na abtan sa during the second coming of Christ, ang maluwas, 1/3 ra, according sa prophecy of Sikaraya, o ang dili maluwas, 2/3 lang. So, na dili pa lang daan, the Bible is written in advance. In Ezekiel 20 verse 37 to 38, yun diri. There's a 37 mo ning mga Israelites nga nangaluwas. And I will cause you to pass under the rod, and I will bring you into the band of the covenant. So 38 mo puding mga wala maluwas. And I will purge out from among you the rebels and them that transgress against me. I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel, and ye shall know that I am the Lord. There is a 37, ato makita nga ang mga, kani sila nga mga naluwas, dadpon sila sa Ginoo, sa gitawag og the band of covenant. So, mao ni sila ang mga Israelites nga makapuyo dito sa kingdom age nga gitawag og beloved city, or ang mga kuano sa mga saints, camp of the saints. Diri sa mao kani sila ang mga Israelites nga diin kaning nakasulod sa kingdom age tungod kay naminaw gitla sa sangyaw sa mga nagasangyaw sa ilang aming sahero during the time of the great tribulation period of time. Adto ta sa ato sang i-recall ang the judgment of the Gentiles nation sa ikalima nga mga paghukom. Mabasa nato sa Matthew chapter 25, Matthew chapter 25 verse 31 to 43. When the Son of Man shall come into his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory, and before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divided his sheep from goats, and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye give me meat. I was thirsty, and ye give me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and
and ye came unto me. The same usab kini nga question ngadto sa mga righteous nga mga people, or gitawag sila og mga believers, or gitawag sila og mga sheep nga gilain na sa Ginoo during the second coming of Christ dito sa Valley of Jehoshaphat, nga diin ang basis sa mao nga mga paghukom sa hari or ang ni Ginoong Kristo niini mao ang how they treat their brethren, and mo kini ang 144,000. Naay mga nagkalalain diri nga mga tsuri nga kuno daw ang 144,000 mao daw ning mga kuan katong dala-dalag mga kuan babasahon o katong tawag og Jehovah's mga witnesses nga sila daw ning 144,000. Pero diri sa kuan sa Bible according sa Revelation chapter 14 nga ang 144,000 they are virgins not defiled with women, o sila walay mga guilt nga makaplagan sa ilang mga baba, dili sila makasala, dili sila makapamakak, o di sila kabalo mamakak. Apan kining mga nagasuroy-suroy na ay asawa, na ibana, na pasle mga anak, dalag, claim sila nga sila mao ang 144,000. Kay nawala na kuno daw ni 144,000, sila na daw kini. So, dili kayo relevant. Ikaduha na sad nga tsuri, nga kini kuno daw 144,000, mao kuni daw ni sila ang mga missionary nga diin ang unang nagsangyaw sa 7 years tribulation ang duha ka witnesses nga nagasangyaw sila og 1,260 days nga equivalent unto 3.5 years sa starting sa 7 years tribulation. Sila ang nakasalo nga nasangyawan o nahimo sila nga mga missionary og nahimo sila 144,000. Apan ang pangutana, before sila nahimong 144,000 kay unbelievers man sila, ingon diri nga ang qualifications sa 144,000 according sa verse Revelation chapter 14 nga dili not found guilty adlaw o gabi na sila sa temple nagapangalagad sa Dios, og they not defiled with women, nga wala sila nakaasawa og virgins sa bisan unsa nga mga butang, virgin sila, o labi na gyud kung nagkaroon mag-uyab-uyab, walay fornication. So dayo pud kaayo kung mao ni sila ang mga missionary nga nahimong 144,000 nga mga missionary nga na-convert during sa preaching sa two witnesses. O kani sa ikatulong nga tsuri, kani po daw ni silang mga na-convert yapon sa two witnesses nga diin unknowing naga-intermarriage sa mga lain-laing nasod nga mga unknowingly Israelites day sila, nga unsa sila nga tribes, sadya nga na-convert sila sa kaluwasan, mao na sila nga nabuo sila nga mga nagkalalain gid nga tribes nga 144,000 og nagasangyaw during sa Great Tribulation period. Ang ikaupat nga tsuri, mao daw ni sila ang basahon sa nato ang Revelation chapter 14 verse 14 verse 1 to 14. Ingon dere, and I look, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. And I heard a voice from heaven, as the voice of waters, and the voice of the great thunder, and I heard the voice of the harpers harping with their lips. And they sang as it were new song before the throne. So nagkanta sila og bag-una nga mga alawiton, no? Unya walay nakabalo sa mga alawiton kundi ang 144,000 lang. Og sa verse 4, mo ni sila ang these are they which are not defiled with women. So unya they are virgins, they are which follow the Lamb whithersoever he goeth. So nagasunod-sunod ginisla kang Jesus Christ kung bisan asa mag-aagto si Ginoong Kristo. This were redeemed
from among men, being the first fruits unto God, unto the Lamb. And verse 5, and their mouth was found no guile or guilt, for they are without fault before the throne of God. So nakita na to no nga ang 144,000, they are virgins, not defiled with women, dili sila kabalo mamaka, kulay sayop nga makaplagan sa ilang mga baba. And there's a verse 3, they are redeemed from the people, the earth. So, mauni sila ang qualification sa 144,000, they are redeemed from the earth. O atong mahibaluan nga kani sila dugay na din silang gi-redeem sa earth. Basaw na to ang Matthew 2 verse 16 to 16, 17. Then Herod, when he was saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth, and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem, and in all the coast thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently acquired to the wise men. Then was fulfilled by that which was spoken by Jeremiah the prophet, saying, in Ramah was there a voice heard, lamentation and weeping, and great mourning, Rachel weeping for the children, and would not be converted, because they are not. Posible, sa kaning atsuri, mauni sila ang 144,000 nga diin gipamatay tungod kay suko kay si King Herod nga lisan siya sa mga wise men nga mobalik aray ipahibalo kung asa ang manluluwas panwala na mo agto saya perti nga punguta. O iyang gipamatay ang tanan mga bata nga 2 years old pababa nga diin gikan sa Bethlehem hantod sa tibok nga Israel, and in all the coast thereof, nga diin nihilak si Rachel. Si Rachel mo ni siya ang asawa ni Jacob, no, nga katog yung kung baga priority gid kay nga wife ni Jacob si Rachel. Nihilak siya og walay makahupay sa iyang mga paghilak. According to Wikipedia or kuan nga gitawag og kaning the massacre of the innocent, ingon pa dito 144,000 ka mga baby ang gimapamatay ni King Herod kaniadtong panahon na. Og niingon diri sa Jeremiah 31:15, atong basahon sa Jeremiah 31:15. Jeremiah 31:15. Sa Jeremiah 31:15. Thus saith the Lord, a voice was heard in Ramah, lamentation, and better weeping, Rachel weeping for her children, refused to be comforted for her children, because they were not. Thus saith the Lord, refrain thy voice from weeping, and thine eyes from tears, for thy work shall be rewarded, saith the Lord, and they shall come again from the land of enemy. So, gi-comfort si Rachel no nga ang kaning mga nangamatay nga nana sa langit, they shall come again, nga moadto sila sa land of enemy, which is mo kining Great Tribulation period. O diri sa verse, diri sa Ezekiel 31 verse Ezekiel 31 verse 1 to 11. Ezekiel
And I have therefore delivered him into the hand of my mighty one of the hidden. He shall surely deal with it. I have driven him out of his wickedness. Di na Eden. Di ni mao. Diri sa mao na ni siya ang gipasabot sa Ezekiel chapter 37. Mali ko. 37 day. Dere sa Ezekiel 37 verse 1, basa na to. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones and caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, Prophesy unto these bones. And they say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So, makita nato diri no nga ang mga dry bones nangabuhi sila. Giingnan si Ezekiel diri sa Ginoo sa verse 2 nga kanang verse 3, Son of man, can these bones live? And I said, O Lord, thou knowest. So, ang pag-reply ni Ezekiel no nga ningon siya, thou knowest. Wala na siya moingon ba nga kabalo man ka mabuhi gid ni. Hindi kundi kuan gid siya ba kanang ang message sa datong makuha nini nga isip Christian, ang atong pagtubag usab labi na gid sa atong mga isig kaingon, dili gani kanang muraog kanang pabalang labi na kung naymangutana nga asa diri ang street sa Emerald Street. Bisag kabalo na ka nga nakabasa, nakita niya sa tubang nga tungod siguro kay nalibog siya, dili niya moingon siya nga kita na kasi matubangan di ino na diri nga street. Bayaan na lang nimo siya nga makabasa siya, ay naara man jay no. O nana sad ba nga kuan nga kanipong inigtan-aw sa Bible nga di ka mingon nga pataka lang ta daraman dili man nga mao nga imong naukab sa Bible kundi ingon na nimo siya nga uy nakuan ka kuan ka nalipat ka diri ay mo di ay. So mo sad ni si Ezekiel leader no, O Lord God, thou knowest. Wala na sila ang ginatubag, kanara din yung gitubag sa Ginoo, O Lord God, thou knowest. Unya mabasa sa nato diri no sa Revelation chapter 20, Revelation chapter 20 verse 14. Revelation chapter 20, verse 14. Revelation chapter 9. Revelation chapter 19, verse 4. So mo ni sila ang katong ko ano sa according sa Revelation niingon si Jesus Christ nga sa book of these are the first fruits. Mo ni sila ang mga first fruits no ni sa atong mabasa diri sa Revelation nga diin ang 144,000 mao sila ang mga first fruits which are redeemed from the world. So ato sa mabasa sa Book of Corinthians nga si Jesus Christ first fruits po siya
from the dead. So, kita nga mga believers, dili ta first fruit, kaya nga itong first fruit, si Jesus Christ man. Pero sa Book of Corinthians, nagaingon diha nga first fruits, dili first fruits. So, nasi kabats no kay first fruits man, kay naman gyud singular plural ning first fruits. Unya, ang kaning mga 144,000 sad, first fruit po sila. Unya, kaning sa Corinthians sad, first fruits po si Jesus Christ, kabut pasabot, aduna siya reflection sa iyang pagka first fruits, aduna siya shadow, ug aduna siya kauban sa pagkabanhaw. Naingon din sa Book of Revelation nga ang mga 144,000 nagauban-uban pud ni sila asa nagaagto si Ginoong Hesukristo. So, mao ni ang mga tsuri sa mga nagkalain nga mga tsuri nga diin unsa ang background sa 144,000, pero it is enough to know nga kita ang atong ikuan na diya nga ang salvation gyud nga makaangkon sila sa pagsangyaw sa 144,000. Unfortunately, daghan kayo ang mga wala maluwas. Daghan kayo ang mga dili na tinuod. Kanang na dili na mo ni ang tinuod, kaning among relihiyon mo'y tinuod. Dili na. Dali silang kaluwasan, oy pagdawat lang kang Jesus Christ, wala na himuon. So, daghan kayo anak kong tungura ang wala nakaangkon sa kaluwasan na diin naminaw sila sa sangyaw sa 144,000, mao nga gilain sila sa tuo, sila ang mga sheep o ang sawala ang mga goats nga kundiin silutan kadto sa Ginoo o dili sila makasulod sa kingdom age. Karon adto na kita sa ato ang ikaunom nga judgment. The judgment of Satan and his fallen angels and his false prophets. Mabasa atong hibaluan nga kani si Satan, kuan pa ni siya buutan, kuan pa ni siya ang iyang pangalan kay si Lucifer. Ang meaning sa Lucifer, son of the morning. Gisilyuhan kini siya sa pagka-perfection, unya full of wisdom, unya perfect pagid siya sa iyang ways from the day that he created by God. Og siya usa ka anointed cherub nga that covereth og mga precious stones. Og ang mga precious stones nga nag-cover kaniya sa maning kuan siya ba kanang covered angel siya ba nga ang iyang mga wings gatabon diri, posible nga ang iyang wings pareha usab sa seraphim nga unom ang wings, na wings diri gakaber sa iya nya ang iyang pangalan kay si Lucifer, son of the morning. So nindot gid kay siya sa una nga sa iyang creation no nga wa pa siya makasala sa Dios. Unya ang mga precious stones nga gatabon sa iyang kalawasan kaning sama aning sardius, kining diamond, gold, topaz, beryl, jasper, sapphire, emerald, carbuncle, onyx. Pertiging ninduta sa panahon nga si Lucifer wala pa nakasala sa Dios. Di man ka kanindot ani sa Dios, ang color ani sa Dios kay kuan pale yellow, reddish, may pagkapula-pula, slightly orange. So sa sardius palandaan nga bato. Sa topaz, pale blue, golden brown, yellow orange. So nindot gyud kay ang bato nga topaz no nga iyahang gikaber sa iyang kalawasan. Beryl, blue green as color of the sea, no? Nindot kay ang bato nga beryl kay sama sa color sa dagat. Unya ang rare nga color sa beryl is red. Nya bato pagid nga jasper gatabon sa iyang mga wings or kalawasan. Red, yellow, brown, green o bihira lang ang blue nga jasper. Bato nga sapphire, blue or shiny blue. Bato nga emerald, bluish, purple deep green. Carbuncle nga bato, purplish o
may pagka-violet, may pagkapula, o kining onyx, shiny black. So nindot gud kayo ang creation ni Lucifer sa una, no? Sa diha nga siya gi-create sa Dios. Tungod sa iyahang pagkanindot o pagka full of wisdom, natugkan siya og pride. Natugkan siya og pride, unya nangambisyon siya nga mahimo siyang Dios og iyang nga gidani ang uban usab niya nga mga angels nga kuyog sa iyaha, o tungod kay full of wisdom siya, so nadani niya ang mga kaubanan niya nga mga anghel, og adunay gubat nga nahitabo niya tungura sa langit. Og mauto nga na padya pagubat mao na ni diri sa Genesis 1:2 nga, and the earth was without form and void. Mo kani siya ang gitawag og gapchuri. Mo ni hinungdan nga na diri napasok ang kaning paggubat sa unang panahon sa kay Lucifer nga nagrebelde sa Ginoo against sa against sa Ginoo kay Lucifer. Naingon diri sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pag-abot sa number 2, nawala na, and the earth was without form and void. So, it is enough to know nga naay battle na itabo tungod sa pagkuha ni Lucifer sa ambisyon niya nga mahimo siyang Dios. Gusto niya ilugon ang trono sa Ginoo. So, adunay first nga nahikbo, nga adunay unang nga paghukom nga naangko ni Lucifer. Siya tungod sa iyang ka-pride na kuan siya, gitanggalan siya sa iyang pagka anointed guarded cherub. So nahimo na siya karon nga dili na usa ka anointed guardian cherub, kun dili nahimo na siya nga prince of the darkness. Kay na-loss na iyang position, gisilutan na siya sa Dios, og nahimo na siya nga prince of the darkness, nga kundi ang iyang gingharian naa sa kawanangan, according sa book of Ephesians, nga principalities in the high places. Og dili lang kay kanara tungod sa iyang sa iyang pagka prince of the darkness, iyang gitintal ang iyang una nga accomplishment sa iyang pagka-deception, natintal niya si Eva. So dito sa Garden of Eden. Kay kani si Lucifer sa unang nga panahon, gawasulod pa ni siya sa Garden of Eden. Pero sa diha nga nakasala na siya, so nigamit siya sa kining serpent. Og nalinglag yun si Eve, og nakasala ang tao sa Garden of Eden. Mo to nga nagkaroon na po siya power of death. So nagkaroon og power si Satan nga kaning gitawag og death. Nakaangkon siya og kanang gahom sa kamatayan tungod kay ni salar ang iyang gahom, nakatintal siya. So pero sa diha nga pero tungod usab sa kamatayon ni Jesus Christ, si Satanas nalaglag ug ang ihang power of death na pildi. Basahon nato sa Hebrews 12. Hebrews 12, asan na? Hebrews 2:14. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Tungod sa kamatayon ni Jesus Christ, dito sa cross sa Kalbaryo, nagkaroon ng earthquake, nagkaroon ng eclipse, nga kalit lang nga nahulog si Satanas gikan sa iyahang gikan dito sa langit, sa kalangitan, ug nahagsa siya og kalit daw ingon nga kilat ang iyahang pagkahulog.
So no mo niingon sa Genesis 3:15 nga ang seed sa woman maoy maga dugsak sa imong dugmok sa imong kauluhan ug ikaw magasamad lamang sa iyang tiil. So natuman kini sa diya nga gilangsang si Jesus Christ sa cross nga nasamad iyang matiil apan si Satanas iyaha napildi pinagi sa iyang kamatayon nga mao ang kaning power of na siya power sa death na pildi niya kini o kita karon nakaangkon sa kaluwasan. Kaya kung wala namatay si Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo, hopeless ta karon, wala tay kinabuhi nga walay katapusan. So tungod sa iyahang kamatayon, iyaha nga na-defeat si Satan through his death on the cross at Calvary. Kung ikaupat nga judgment ni Satan nga mabasa nato sa Revelation chapter 19 to 20, yun diri. And I saw the beasts and the kings of the earth and the armies. At during nga ni siya sa kuha nasab, sa pagkahatagak ni Satan diri sa kalibutan, na tama na atol nga 3.5 years, na muna ni karon ang iyang pagdani sa tanang tao sa Great Tribulation no niya pagkahuman sa 7 years ni Jesus Christ nga naa sila sa langit, ninaog siya sa second coming, iyahang gisilutan, napildi niya sa gira ang ang kampo ni Satan, o iyahang gitambog sa impierno ang kaning the beast and the false prophet, o katong mga na tatakan sa 666, gisilutan sa Ginoo, gitambog sila ngadto sa impierno, o gitawag og these both were cast alive into a lake of fire and burning, which with brimstone, nga mabasa nato sa verse 20, Revelation 19:20. Og pagkahuman niya na, pagkahuman niya na, si Satan, according sa verse 20, dakop siya, gigapo siya og kadina, o gihulog siya sa bottomless pit. Mao na ang ikalima niya nga kahukmanan. No, verse 3, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nation no more, till the 1,000 years should be fulfilled, and after he must be lost a little season. So, gihulog si Satanas sa bottomless pit, nga diin walay hulog nga walay katugpahan. Hulog nga walay katugpahan sulod sa 1,000 ka tuig. Og sadya nga gihukman na usab siya sadya na expire na ang 1,000 years nga kundiin katong mga tao nga nakasulod sa kingdom age, nga katong mga righteous Israel o katong mga saints, sila na pud ang nanaghan anang bago nga generation. Hantod nga ang pulong sa Ginoo wala na kayo sa ilaha mapasa gikan sa ilang mga kaninunuan. So na timing nga pag gawas na ni Satan pagkahuman sa 1,000 years, daghan gid kay siyang nadani nga mga tao aning panahuna sama sa balas sa kabaybayunan nga gitawag diri og Gog ug Magog, no, nga musulong ngadto sa camp of the city, beloved city, or kining camp of the saints, no, musulong ni sila kay matintal na naman sila ni Satanas nga kaning mga tawhana. So kaning Gog and Magog nga lugar wala pa ni siya karon matao, kay wa pa man matao ang ang 1,000 years nga mga tao sad. So kaning lugar nga Gog and Magog future place po ni siya, kay wa pa man sad ang 1,000 years nga mga generation nga mga tao. So, after nga natintal ni Satanas ang tanan ng mga tao, according sa Revelation 20 to 21 to 20 verse 9, verse 9 sa taha. Ngun siya, and they went up in the breadth of the earth and compassed the camp of the saints and the beloved city.
Pero ang Dios ningon diri, and the fire came down from God out of heaven and devoured them. So nangamatay sila, o sadyang nangamatay ang tanan ng mga tintal ni Satanas. Si Satanas, there is a verse 10, and the devil that deceived them was cast. Mao na niya ang final doom gyud ni Satanas. And the devil was deceived them, was cast into the lake of fire and brimstone, which where the beast and the false prophet are and shall be tormented day and night. Apil na po diri ang his fallen angels nga mabasa sa Matthew 25:41. Now karon diri na kita sa ika-7 judgment nga kining gitawag og judgment of the wicked nations. Nga sumpay ra gyapon no. Diri sa verse 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mao kani ang final doom sa mga tao nga mga unbelievers, mga tao nga wala gyud mo response sa unang panahon nga siran sila sa pulong sa Ginoo nga dawaton si Jesus Christ as their personal Lord and Savior sa mga tao nga sa gitawag og grace dispensation or church age, apan wala gid sila mo sangnong sa maong nga panawagan sa mga nagsasangyaw ni aning tungura sa ilaha. So, mao ni sila og kani nga paghukom sa judgment of the wicked nations, mix ni sila, apil na diri ang Israel nga na impierno o ang Gentiles nga na impierno. Pero ang pangutana diri, nganong gibutangan pa man og kining the book of life nga kuan man kanang kining kuan man sila kaning mga wicked man sila para dili sila tawag gani aron dili na sila makabalibad kung langit ba sila tungod kay gipakuan sila nga wala man diri imong pangalan. So di kani nga pangutana diri wa ni problema kay kung katong na-save nga sa during sa 1,000 years diretso man din sila kay nara si Jesus ka sa ilang kiliran. So langit din sila kay nara man Jesus sa ilaha. So dili na kailangan pa nga langit kay ang langit na naman sa kay Jesus na naman sa 1,000 years nga na si Jesus Christ. So mo ning basahan sila kunya wala ang ilahang libro. Unfortunately, ang magbasa aning nga book dili si San Pedro kundi sulugoon sa Dios ang magbasa aning book of life. So walay kuan diri nga katong mo mubasa aning kuan libro kundi kuan kini sulugoon gyud sa Dios ang mubasa nini nga libro. O mo ning mga tao nga unfortunately wala gyud in town mudawat sa kaluwasan. Halimbawa makahinumdum gyud ko diri sa Iwano katong nagsangyaw sa just stage. Ala ang mga panahubog, ang mga sugarol na may nagkuraw-kuraw dito sa kuan, di kilid-kilid. Saan na nagawali? Ay pastor mo na. Wala man tawong hilabot siya naghatag ba diya sa kapital sa tuwa nga manghilabot diri. Suko kay sila. So moto nga ang pertigin na sa kuha. Nya pagkaugma gipangutana sa iwa kisa matong gawali nga mura ra bag nanghatag ni kapital ato nga mura ra bag nanghatag si kapital nga mga saba man sa mua. So kung dili gid sila mo respond sa atong mao nga kuan nga mao nga pagwali sa usa ka pastor it's sad to say nga dili gid sila makaangkon sa kaluwasan. Unya gawas ana napag mga pasiatab diri no sa Iwano nga katong kuan daw siya kanang siya kuno daw ang Ginoo. Nya bayot man siya, nya masudlan siya og Nasarino daw na daghan kay ang agto didto kay magpasulit daw, magpatambal. Mo to nga grabe gud ang lingla ni Satanas no sa kalibutan og nga
gikuan daw niya napatoy silingan nga kanang na sorry wala na daw siya wala daw siya moduol sa iyaha kay gisirad-an na daw ang pertahan sa iyaha, ngit-ngit na ang iyang nakuanan. Ano ko wala dili na ni basta-basta ay kay nang demons na gid ba kay makabalo mo pud siya sa silingan nga nay namatay. Nya moingon na din siya nga pailak-hilak tayon nga kuan daw kanang wala man daw moduol sa iyaha. Mo to nga naaday mga silingan diri nga wala daw niya mabrihan. So mo to nga anak ko nga dili naman siya mayo mo to nga ni ampo gid ko sa Ginoo to nga ma-rebuke to nga dili na gid to magkuan pa magpausog itong panahon nga kanang kaila pa ang ilad. No, kaluoy sa Ginoo nawala man pud sadyang nagampo na pud ko ato sa hilom nga dili ni mo kaila pag-ayo kay daghan ang mga mailad pud ani nga kanang mosulod ba day ang espiritu sa Ginoo nga bayot man ang gakuan ga pasiatab. So mo ni sila ang mga usa sa mga makuano kung grabe ang ilad di sa tanas ba no dili gid nimo basta-basta nga mailad nya dili gid nimo basta-basta ang tao nga dali ra masultian sa pulong sa Ginoo kay mas dali silang mailad. Grabe mao ni mga tawhana ang hagbong dito sa impierno nga mga para aning mga suicidal bombers bahalag murabag ganang para sa ila ang kaluwasan nila kana bang kuan makapatay mo sila uang tao ba iya baguna sa Ginoo nya napoy mo bang mao pa ni mga tao nga bahala na sila mamatay sila basta kay makarip sila so iya ba ni sa Ginoo mo ni maklase sa tao ang maimpierno ug uban pa ni nga klase nga mga dautan nga diin wala gid sila plano sa future sa ilang kalag kung asa magaagto. So mao kini nga it's sad to say nga karon pa lang ikaw igala igsoon nga naminaw karon dawata gid si Jesus Christ sa imong kasing-kasing as your personal Lord and Savior. Kung dawaton nimo si Jesus Christ sa imong kasing-kasing, ayaw na og apili pa di og mga laing nga pagtuo. Ayaw na paggunit-gunit anang bulitas nga galaray-laray unya alagi yam kay useless lang gyapon ang imong pagtuo na sa Ginoo. Kay kanang kita gid ko katong kuno Muslim mo dako ani ang bulitas galaray-laray oy nya gaatubang sa rising sun nya napoy Buddhist ga hanapod kung nagdawat ka sa Ginoo ayaw na og apply pa og laing nga faith kay useless ang imong pagdawat kay Jesus Christ kung dungagan pa nimo og mga laing nga pagtuo busa ang makaluwas sa tuwa Jesus Christ lang yun ningon sa Bible nga and if by grace then you are no more work. So kung nagdawat ka kay Jesus Christ sa grasya ayaw na gyud apply pa og lain nga mga tinuoan diya kay diin dili ka na makaangkon og kinabuhi nga kaluwasan kay naingon ang naik panultihon nga nagaingon half truth is more dangerous than a lie. Half truth mas dangerous pa siya kaysa bakak. So mas may pang bakak ang arang pero kung half truth dili na gyud na siya maayo labi na kung kuan kanang nagdawat ka kay Jesus Christ unya ubanan pa nimo sa pagsalig kay kuan kay Mary nga si Mary dili man siya mother of God. Si Mary is a surrogate mother lang na siya. Dili gid siya pwede mahimong mother of God kay surrogate mother lang na si Mary. So dili gid pwede na siya nga mahimo nga mother of God. So mo kato ang pulong sa Dios nga ato karon nga magampo kita labing gamahanan ug balaan nga Dios. Ginoo salamat sa imong pulong Lord nga daygon imong ngalan Lord bisan pa man Lord sa karon nga oras sa Ginoo nga ikaw gid Lord panalangin niya itong pulong Lord nga diin mo'y makahatag og dalan sa kaluwasan sa tao Ginoo ug diin walay mawala sa ila kung ilang dawaton si Jesus Christ as their personal Lord and Savior og wala na sila i-apply pangalain nga pagtuo kay diin makaangkon sila sa kinabuhi nga walay katapusan. Aman nga langit no dalagon ang ngalan karon nga oras sa Ginoo bisan pa man sa sa amo Ginoo nga pag kinabuhi nga isip Kristohanon ikaw gid Ginoo magapadayon ka namo Ginoo nga gamiton nimo Lord aron sa pagsangyaw sa imong pulong Ginoo. Salamat sa imong kadaugan karong oras Lord. In Jesus name we pray. Amen.